naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay August 29 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Paragire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pag-auction sa 100,000 metric tons na bigas iniutos ni Pangulong Marcos. Tax fraud audit ikinasa laban sa mga contractors sa maanumalyang flood projects. Duterte proud na di natuloy impeachment trial ayon kay Vice President Sara. Sa balitang lokal, Governor Ramon Gico III nakipagpulong kay PhilHealth President and CEO Mercado. Sa balitang pampalakasan, Alex Ayala goodbye na sa US Open. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng may 100,000 metric tons na bigas para patatagin ang supply at palakasin ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa pamamagitan ng auction ay maglalabas ang Department of Agriculture ngayong linggo ng tinatayang 1.2 million bags o tinatayang 100,000 metric tons ng local rice. Inaasahang aabot sa 25 pesos to 28 pesos per kilo ang floor price ng bigas, depende sa edad nito, ayon kay Castro. Inanunsyo din ng opisyal ang paglalabas ng hindi pa matiyak na dami ng bigas para mapalawak ang programa ng Administrasyong Marcos na benting bigas meron na kung saan pinapayagan ang mga benepisyaryo na bumili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ipinag-utos ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang tax fraud audit sa lahat ng contractors na sangkot sa anomalyang flood control projects na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Lumagi na inatasan na niya ang lahat ng tanggapan ng BIR para magsagawa ng parallel audit sa mga kontratista na nabanggit ng Pangulo at kung mapapatunayan na kulang o mali ang kanilang bayarang buwis, ay i-issuean sila ng update tax clearance. Ibig sabihin nito ay madidiskwalipika na sila sa susunod na mga government procurements at masususpende na rin ang final statement ng kanilang mga kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Base sa Revenue Regulations No. 17/2024, lahat ng government contractors ay kailangang kumuha ng updated tax clearance. Mula sa BIR bago sila makakuha ng final settlement para sa kanilang kontrata at ito rin ang nagpapatunay na wala silang utang na buwis. Iba pa ito sa initial tax clearance bago ang final statement.
Sa iba pang balita, pinagmalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinahinatnan ng impeachment case ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa napaulat na pahayag ni VP Sara mula sa The Hague, sinabi nito na he's really proud patungkol sa naging saloobin ng ama na na-achieve ng articles of impeachment. Bumisita sa The Hague ang Vice Presidente kasama ang mga kapatid na sina Congressman Paulo Duterte, Acting Davao Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Sinabi pa ni Vice President Sara na hindi sila nagkausap ng ama noong i-dismiss ang articles of impeachment at si Kitty ang nagparating sa kanilang ama ng balita. Magpapalabas ang National Police Commission o NAPOLCOM ng isang resolusyon sa lalong madaling panahon para matiyak na magagamit ng bagong talagang PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang full power sa PNP. Ito ang sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan para sa pagpapatibay ng appointment ni Nartates sa nasabing posisyon. Ang PNP Chief ay isang 4-star general pero hindi pa ito po ni Nartates dahil 4-star rank pa si dating PNP Chief General Nicolas Torre III na takda pang magretiro sa taong 2027. Si Nartates ay nananatiling Police Lieutenant General o isang 3-star rank general dahil kailangan pang hintayin na makapag-avail si Torre ng early retirement bago ito maging isang full-fledged Chief PNP. Alinsunod sa PNP rules, isa lang ang maaaring humawak ng 4-star rank Police General. Otomatikong ipagkakaloob ng Social Security System o SSS ang 10% increase sa retirement at disability pension para sa mga pensioners sa buong bansa. Sa pagdiriwang ng ika-68th anniversary ng SSS, sinabi ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro na epektibo ngayong September 2025, diretso na nilang ibibigay sa account ng mga pensioners ang benepisyo kaya't hindi na sila maaabala pa para magtungo sa alinmang SSS branches. Aniya na sa halos 4 million ang mga pensioners sa buong bansa. Sinabi ni Declaro na ang taas pension ay 3 taong ipagkakaloob ng SSS sa mga pensioners umula ngayong September 2025 hanggang 2027. Layon anya ng programa na kilalanin ang naging kontribusyon ng pensioners sa SSS. Samantala, sinuportahan ni Vice President Sara Duterte ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa interview kay Vice President Sara sa The Hague, Netherlands, kamakalawa, sinabi ni Vice President Sara na hindi lamang ang elected public officials ang dapat na isailalim sa lifestyle check, kundi ang mga appointed officials. Dapat din anyang deep dive ang gawing lifestyle checks at hindi lamang pagripaso sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng public officials. Sinabi pa ng Vice Presidente na dapat ding tukuyin ang mga dummy na nagsisilbing front ng mga government officials. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Nakipagpulong si Governor Ramon Gico III kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado upang palakasin ang pagpapatupad ng universal healthcare at ang strategic referral system sa buong probinsya. Kalusugan ng isa sa mga naging pangunahing prioridad ni Governor Gico. Ayon sa kanya, kapag malusog ang mga mamamayan, nakakapag-aral ng mabuti, nakakapagtrabaho at nagagampanan ang mga tungkulin sa tahanan.
at sa bayan. Kaya naman patuloy ang paggawa niya ng mga inisyatibo na maglalapit sa mga Pangasinense sa mga serbisyong pangkalusugan. Mula sa nasabing pagpupulong, magkatulong nilang isusulong ang isang fully integrated provincial health system kung saan mahalaga ang papel ng PhilHealth sa pagpupondo ng mga serbisyong pangkalusugan at sa pagpapatakbo ng primary healthcare services sa bawat komunidad. Isang magandang hakbang tungo sa malusog at nakinabukasan para sa lahat ng Pangasinense. Sa bayan ng Bayambang, magkakaroon ng rerouting sa pagilid ng Central Terminal simula September 1. Yan ay araw ng Lunes. Ang mga lugar sa paligid ng Bayambang Central Terminal at Bagong Bagsakan Market ay magkakaroon ng one-way na daan. Ang mga apektadong daan ay ang daan sa Barangay Zone 3, itong Burgos Street, one-way papasok. Zone 2, Bonifacio Street, one-way palabas. Zone 6, Public Cemetery, two-way para naman sa mga light vehicles. Ito ang napagkasunduan ng Task Force Disiplina sa ginanap na pulong kahapon sa Balon Bayambang Event Center sa pangunguna ni Task Force Disiplina Deputy Officer Amory Junio at Bayambang Public Safety Office Chief Retired Colonel Leonardo Solomon kasama sina Councilor Zerex Terado at ang kinatawan ni Attorney Rodelyn Regini Vidad na siyang pinuno ng Administrative at Judicial Unit ng TFD. Ang pulong ay dinaluhan ng TFD members, bus at van operators, jeepney drivers at TODA presidents. Samantala patuloy na iniaabot ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente sa lalawigan ng Pangasinan. Kamakailan nagpunta ang grupo sa mga barangay ng Lapas at Labit para magbigay ng libreng medical at dental services. Bukod dito, nagkaroon din ng health and wellness session tulad ng libreng gupit at massage. Nabigyan din ng mga binhi at food packs ang mga residente. Isinagawa rin ang veterinary services para sa mga alagang hayop. Arts and crafts session naman ang isinagawa para sa mga bata. Pangunahing layunin ng programang ipagpatuloy ang galing ng Pangasinan ang pagtuunan ang kalusugan ng mga Pangasinense lalo na sa mga residenteng walang kakayahang magpa-check up. Tumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Bigo si Alex Iyala na masundan ang magandang ratsyada nito matapos lumasap ng kabiguan sa second round ng US Open Women's Singles na ginanap sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Queens, New York. Nagtamo si Iyala ng 4-6 at 3-6 desisyon sa kamay ni Cristina Busca ng Spain upang tuluyang matuldukan ang kampanya nito sa naturang Grand Slam event. Tanging 3 lamang ang nagawa ni Iyala sa kanyang siyam na breakpoint opportunities kumpara sa 6 of 8 na nakuha ng Spanish player. Inaabangan na ang pagdating ng mga world-class teams sa bansa na magbabakbakan sa FIVB Men's Volleyball World Championship 2025 na gaganapin sa susunod na buwan sa SM Mall of Asia Arena at Smart Araneta Coliseum. Nangunguna na sa listahan ang reigning champion, Italy, Olympic gold medalist France at world number 1 Poland na mga paboritong magkampiyon sa taong ito. Inaasahang magbibigay ng magandang laban ang Italy, France at Poland sa World Spike Fest na papalo mula September 12 hanggang 28. Babanderahan ni Wilfredo Leon at Volleyball Nations League MVP middle blocker Jakub Kochanowski na ang Poland na siyang top seed sa torneo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantani Paragire. Oras po natin 5:20 ng umaga.
Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:23 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantan Iparagire. At sa technical kasama po natin si Kaaron Edwin Inong. Araw na po ng Biyernes, ngayon ay August 29. And then, 2 araw pa, September na. So, bukas, Saturday 30 at sa Sunday 31. Sa Lunes, September 1 na. And advance happy birthday kay Mr. Y. Ayan, birthday niya sa September 1. Medyo umaambon-ambon. Pero yung nakita ko, yung balita natin kahapon, ay inaasahan na umpisa ng La Nina. La Nina ang September hanggang mahaba-haba yung sinabi. Ayan, Pag-asa sees La Nina by late 2025 warns of stronger storms. Pero ang pinakamalakas na so far etong si Emong na naranasan po natin, hindi lang dito sa Pangasinan, La Union at kundi ganun din sa ibang lugar. So, ayon po dito sa Pag-asa, the country, ang bansa, must embrace for a potentially stronger typhoon season with the possibility of La Nina episode developing before the end of 2025. Yan ang sabi ng Pag-asa. At patuloy ang kanilang pagmomonitor sa Tropical Pacific, most likely to persist until October. El Nino system, Southern Oscillation, neutral, that it has been continuously monitoring in the Tropical Pacific is most likely to persist until October. Pero yung La Nina nga na mararanasan po
Although taon-taon naman na nagkakaroon po ng ganyan. Anyway, mga kaibigan, kahapon dyan sa training center sa Lingayen, ginanap yung parang pangalawang araw ito ng activity ng Philippine Coconut Authority, yung celebration naman ng 39th National Coconut Week ng Philippine Coconut Authority, PCA, Region 1, 2, and CAR. Yan, cluster po yan, at ang regional director po dyan, walang iba, kundi ang dating mayor ng nagsilbing mayor ng Bayan ng Calasiao, Mark Roy Macanlalay. Siya yung regional director at 3 yung sakop po niya, Region 1, 2, and Cordillera Administrative Region. So ang kanilang theme niyo, ginto sa naputol. Ayun, tignan ko nga to. Ginto sa putol talaga. Ganun, putol talaga. But anyway, kahapon nagkaroon po ng pagkakataon kami ni Kaaron Susan na makapanayam si Regional Director Mark Roy Macanlalay ng Philippine Coconut Authority, kaugnay ng kanilang selebrasyon at kaugnay din sa yung tugon po niya sa ilang mga katanungan po natin. So ready na yon, Kaaron Edwin. Pakinggan po natin ito, si Regional Director Mark Roy Macanlalay ng Philippine Coconut Authority, Region 1, 2, and Cordillera. Marami pong mga coconut farmers na involved na sa mga ganitong trade fairs, kasi ang po niya, nagumpisa sila as from a coconut farmer hanggang sa nag-level up sila sa association, and then ngayon ini-encourage din natin sila na mag-shift from association to cooperative para makapag-engage na rin sila sa business. Alam niyo yun, yung ma-empower sila, hindi na lang sila didepende sa mga trader, but they themselves mabigyan na sila ng opportunity na hindi lang magtanim, ngunit magnegosyo na rin. So sa tulong na rin ng other implementing agencies ni PCA, actually we have 15 implementing agencies. Kasama si PCA doon sa 15 na yon. Yan yung pondo na nanggagaling sa Coconut Farmers Industry Development Fund. So ito po, yun ang ginagawa natin. So nahati-hati sa 15 na implementing agencies kung paano gagastusin itong Coconut Farmers Industry Fund. Kaya't ito actually yung mga po natin dito, yung mga co-ops natin dito, with the help of the Cooperative Development Authority, yung mga itong mga associations, kapartner din natin ng DTI, para nga ma-showcase nila yung products nila, kasi maraming nakakaalam sa produkto ng nyog pero hindi nila nakikita na mas marami pa pala. Na noon lang tayo, nakakonsentrate lang tayo sa mga bunot. Parang dito sa atin sa Pangasinan, bukayo. Tapos madalas binubuko. Pero ngayon, mas marami pa na ma-highlight yung mga other uses ng ating mga cocoa products, byproducts ng coconut. Nandyan na rin yung mga BCO, itong mga buko pie, yung may mga iba pa silang, may mga bagong innovations. So sabi ko nga, mas maganda ho yun para makita nila at mas maramdaman ng ating mga coconut farmers yung tulong at suporta ng gobyerno, lalong-lalo na ang PCA. Sir, dito sa sakot mo po, Regions 1 to FR, mga ilang puno po ang sa Region 1, meron po tayong 900,000 coconut palms in the entire Region 1. At ang bulto niyan nanggagaling sa bayan ng Pagudpod at bayan ng Bulinaw. Sa Region 2 naman, meron tayo ang around 1.2 million coconut palms naman. Tapos sa Cordillera naman, several hundreds lang ang registered na mga coconut palms natin doon. So napakakonti kung ikukumpara natin sa kabuuang bilang ng nyog sa buong bansa na 343 million na coconut palms all over the country. Pero napakaliit lang, kaya dito sa atin ang hinahawakan natin clustered itong region natin. So Region 1, Region 2 and the Cordillera. So kasama na yung newly planted sa sinabi niyo? Opo, ang nangyayari kasi doon, nagpa-planting tayo
tapos nagpuputol dahil yung mga senile, yung mga ibang mga napeste. So, pinuputol na ho yun. Kaya yung iba, tumataas yung bilang, minsan mamaya bababa kasi parang nare-replace lang yung mga yung mga napuputol natin na niyog. Sa Visayas and part of Mindanao, sila dito sa atin. Okay, bahagi lang po yan sa ating panayam kahapon kay Regional Director Mark Roy Macanalay ng Philippine Coconut Authority, Regions 1, 2, and Cordillera. So, yun nga po yung sabi nga po niya, talagang puspusan yung campaign. Yan din po ang sabi ni PCA Administrator Buted na puspusan yung kampanya at ginagawa ng Philippine Coconut Authority para mapadami yung coconut palms sa buong bansa. Dahil sa kasalukuyan, number 2 ang Pilipinas sa supplier ng niyog pero nanganganib na ma-dethrone at maging number 3. Ayan, number 1 daw ang Indonesia. Dati namamayagpag ang Pilipinas pero ang daming factors kasi kung bakit nabawasan ang bilang ng mga coconut palms o mga coconut ng niyog sa buong bansa. Isa na dyan yung ang daming ng matatanda na mga puno ng niyog at concentration actually kung makikita nyo, pag kayo po ay napapasyal sa mga bahagi ng Visayas at saka Mindanao, napakalawak ng mga nyugan po dyan. Napakalawak. Pero kung maalala nyo yung pinakamatinding bagyo na tumama sa Samar Leyte, ang dami pong nyug ang ang natumba o kaya naputol. Yun nga po kung mapupunta po kayo dyan, pag road trip, makikita na ang daming puno ng nyog. Pero yung ang daming kailangan na ring itanim para mapalitan. Kumbaga, yung mga matatanda na ng puno ng nyog o kaya yung mga naputol o kaya natumba na. Pero kailangan ang malaking tulong, hindi lang ng mga coconut farmers, ng mga magsasaka, kundi ganun din ang lokal na pamahalaan. Actually, naalala ko nga, na yan din yung naitanong natin kahapon kay Regional Director Mark Roy Macanalay. Kasi before, several years before the pandemic, may kampanya po ang Philippine Coconut Authority. Ito yung nagbibigay sila ng seedlings libre and then bilang para magpursige ang mga magsasaka ay meron pang kaakibat na financial sa bawat puno na kanilang maitatanim. Pero sabi nga ni Director Macanalay, tinanggal na yon kasi ang problema kasi doon ay unang-una monitoring. Itinatanim ba talaga ng mga magsasaka? Kasi sayang lang yung mga seedlings. So sa ngayon ay actually after several years tinanggal na yon dahil hindi successful. Plus, marami pa rin yung hindi kinakagat yung nasabing programa. Pero sa ngayon, puspusan nga. Pero ito, parang sa mga puno o seedlings na itinatanim natin sa mga kabundukan, kung maalala nyo, di ba, ilang taon na rin yan na ang proseso dyan, hindi pumapayag ang DNR na magtanim sa isang lugar kung walang magmamonitor. So, kailangan makitie up sa komunidad kasi kailangan ding diligan, lalo na pag hindi panahon ng tag-ulan, kailangan diligan yung mga nasabing seedlings para o kaya gumawa ng paraan para ito ay nadidiligan, para ito ay mataas yung percentage na mabubuhay. Ganyan din sa coconut. Ang ini-encourage ng Philippine Coconut Authority ay merong ka-tie up. Kung mag-coconut planting kayo, may ka-tie up na community na sila naman ang magmo-monitor at mag-aalaga sa nasabing mga itinanim na coconut seedlings. Dahil ang sabi nga po niya, actually medyo mahaba yung interview, sabi nga po niya, etong mga coconut ay kailangan din niyang nadidiligan. Hindi yung nakasanayan na tanim mo na dyan, tutubo at lalaki din yan. Totoo, lalaki, sabi ni Regional Director Macanalay. Pero, it will take longer years bago ito mamunga. Kung naalagaan, tama sa tubig, sabi niya, in 4 to 5 years, mamumunga na yan.
Samantalang kung tinanim mo lang, bahala na siya sa buhay niya, na lumaki, it will take around 8 years bago ito mamunga. At ang maganda sa pagtatanim ng niyog, sabi niya, ng coconut, pwede ito sa intercropping. Ibig sabihin, in between ng mga itinanim yung niyog, ay pwede kayong magtanim ng iba pang cash crops o iba pang mga kunyari gulay at iba pang mga pagkakakitaan. So ito, nakita ko na yung theme ng 39th Coconut Week celebration ay niyog, ginto sa kabukiran, hatid ay kabuhayan at sandigan sa kaunlaran ng bayan. Ayan, ginanap yan sa Pangasinan Training and Development Center sa Lingayen. At ito yung katulungan nga ito yung mga nagtutulungan para naman sa pagpapalawig, pagpapadami ng coconut para ma-encourage ang mga magsasaka. Magkakatuwang itong mga to bukod sa Philippine Coconut Authority, andyan din ang Department of Science and Technology, Philippine Crop Insurance Corporation, Commission on Higher Education, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, ito yung nasa Santa Barbara, TESDA, Cooperative Development Authority, High Value Crops Development Program, lahat ng mga regional offices, National Dairy Authority, Bureau of Animal Industry, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at saka Department of Trade and Industry. Dahil parang sa agriculture, isinusulong po na itong ating mga coconut farmers ay hindi lang dapat mga sa pagtatanim lang at pag-aani. Dapat meron na makapag-develop din sila, makita rin nila kung ano pa yung ibang gamit ng coconut, ng bunga. Dami dyan yung tubig nito, yung laman, ano pa, yung shell, nagagamit din po yan. Pwedeng gamit sa kusina, at marami bang iba, coconut husk, etc. etc. Kaya kailangan ng tulong ng iba pang mga government agencies. Ayan, sabi naman ng Agricultural Training Institute sa Region 1 ay handa sila palagi na magbigay ng assistance sa pamamagitan ng mga trainings sa mga coconut farmers and in general sa mga magsasaka. At ito pa yung nalaman po natin, yung supply, yung naaani, naha-harvest na buko o kaya niyog dito sa Region 1 ay kulang na kulang sa demand dito sa Region 1. In fact, sabi niya, dito na lang sa Pangasinan. Parang yung sa Puto ng Calasiao, si former mayor ng Calasiao, etong si Regional Director Mark Roy Macanlalay. And actually, siya yung ama naman ng Puto Festival. Mayor siya nung inilunsad yung nasabing Puto Festival. Sabi niya, alam niyo bang yung ginagamit na coconut dito sa pagluto ng puto ay nanggagaling pa sa Aurora Province. Pinakamalaking nakakapag-produce o nakaka-harvest ng buko ay Bulinaw, pero kulang na kulang para sa pangangailangan o kaya demand dito sa Pangasinan. At sana ma-discover din, dapat yung chain, sabi ni Regional Director Mark Roy Macanlalay, dapat yung kailangan na niyog para sa gata, kunyari sa Calasiao, dapat manggagaling na dito sa Pangasinan. Hindi yung manggagaling sa ibang probinsya para yung kikita lahat from farmers, traders, etc. mula sa lalawigan. Pero ang reality ay hindi po nangyayari yun dahil kulang yung supply. So yung nabibili hong mga buko, kunyari dyan sa San Fabian, yung mga ginagamit sa tupig, ay hindi lang po. Kung merong manggaling sa Pangasinan, kukonti. Nanggagaling na po yung supply sa ibang mga lalawigan. Okay, oras na po natin, alas 5:40 ng umaga sa Todo Balita. Sa iba pang balita po natin, mga kaibigan, kamakailan ay nagkaroon ng press conference ang Department of Public Works and Highways, ang Regional Director dito sa Region 1, si Director Ronel Tan.
At kanyang nilinaw na tuloy-tuloy ang pagsasaayos at pagpapalakas ng slope protection projects dyan sa Tondaligan dito sa lungsod ng Dagupan matapos itong masira ng malalakas na alon at storm surge na dala ng mga nagdaang habagat. Palagay ko yung doon sa may bahagi ng Bunuan, Binlok. Sa nasabing press conference, mamahayag ang mga reporters mula sa Pangasinan at La Union ang nakapag-cover nito. Sinabi ni Director Tan na hindi tinipid ang proyekto subalit naapektuhan ito ng matinding kalamidad na nagdulot ng pinsala. Dagdag pa ni Director Tan, nasira at nabasag ito dahil sa kombinasyon ng storm surge at malalakas na alon. Kaya niredesign nila ang nasabing proyekto gamit ang sheet pile na wala sa orihinal na plano. Nagkaroon din ng pondo mula sa Calamity Fund para maipagpatuloy ang construction. Paliwanag ni Regional Director Tan ng DPWH Region 1. Dagdag pa niya, bagamat may pondong inilaan, hindi nito nasakop ang buong kahabaan ng Tondaligan. Mahaba ang stretch ng area at hindi lahat ay sakop ng Calamity Fund. Kaya kinailangan naming gumawa ng bagong disenyo at panibagong proyekto, aniya. Ipinaliwanag din ni Regional Director Tan na saklaw ng 5 taong warranty period ang mga flood control projects ng DPWH. Ibig sabihin, kapag may nasira sa loob ng panahong ito, pinapagawa muli ito ng walang dagdag na gasto sa pamahalaan. May warranty ang mga proyekto kaya kung may masira, pinapagawa pa rin namin. Hindi ibig sabihin na pinabayaan ito, diin ni Tan. Samantala, nanawagan si Regional Director Tan sa publiko na huwag basta maniwala sa maling impormasyon hinggil sa flood control project sa lalawigan. Giit niya ang mga ginagawa ng DPWH ay nakabatay sa pangangailangan at nakalaan ding palakasin upang mas maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha at sakuna. So sa issue ng mga napakainit kasi itong issue ng flood control projects, lalo na yung pinakamatindi dyan na isinight pa mismo at tinignan ng Pangulong Marcos dyan sa Bulacan. Pero niliwanag nga ng DPWH Region 1 na maayos ang mga proyekto dito lalo na dito sa Pangasinan dahil andito tayo sa Pangasinan. So yun yung pinag-usapan. Okay, oras na po natin, alas 5:43. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Okay, alas 6. Anong alas 6? Alas 6 mamaya. Alas 5:46 na po ng umaga. Sa Todo Balika, pangatlong bahagi. Kasama niyo pa rin Liway Mananta ni Paragire. At Susan Valdez siya daw na. Akala ko kasi alas 4:45. Alas 5:45 na pala. Ayan. Kaya relax lang ako pati umaakyat. Good morning po. Ayan, good morning sa naka-ready yung natin, yung voice clip natin kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Nag-umpisa na ang pangalawang taon first sem sa Pangasinan Polytechnic College. So bagong 700 na mga estudyante. So 1,400 na lahat. Pero nung nakaraang regular session ng Sangguniang Palalawigan ay yung nung 18. Ayan, kasi nung 25 holiday, pinag-usapan po muli sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang patungkol sa pagpapatayo ng 3 bagong campuses ng Pangasinan Polytechnic College o PPC. Yan ang Umingan Campus, San Carlos City Campus at Bugalyon Campus. So, how long will it take para mag-operate yung nasabing mga bagong campuses? Pakinggan natin po itong paliwanag ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino na siya rin ang chairman ng Committee on Education sa Sangguniang Panlalawigan. PPC Lingayen, it took us 2 years para po makapag-start yung first year. So, yun po yung kinailangan natin for PPC Lingayen. Ang pinagkaiba po siguro dahil mas alam na po natin yung proseso, meron na po tayong templates doon sa mga kailangan na documents at alam na po natin, and we have a very fast and efficient staff sa PPC. So baka mas mapabilis po natin ang konti. But 2 years is I think it's a very fast timeline. Nagawa po natin yan for the Lingayen campus. I think we can also do that for the other campuses. But like I said, hindi po natin kontrolado kung kailan po ibibigay ng CHED yung kanilang mga accreditations and certifications. But we're optimistic that we can also probably adapt the same timeline as PPC Lingayen. So kapag scholar, ano yung qualification na naman po? Ganun pa rin po. Meron pa pong dapat makapasala po sila dun sa PPC entrance exams. They should be a graduate of high school, senior high, para makapasok po sila sa kolehiyo. Yung basic requirements. And again, we will always give preference sa mga estudyante na taga Pangasinan, but we are not limiting it na taga Pangasinan lamang. Kasi education is a right po ng ating especially quality education po ay dapat karapatan po yan ng lahat ng kabataan po natin. But of course, we'd give preference sa taga Pangasinan, but not closing it na exclusively for Pangasinan yan. Sa ngayon, I think we have couple na hindi taga Pangasinan, several po. Pero lumipat po sila dito para lang makapag-aaral. Free tuition fee or may yes po, libre po. Libre naman po yan. Basta makapasa po sila. But we're looking at maybe around 95% taga Pangasinan po yan. So may parang may nabasa ako. So yan po. Dito sa sa pamunuan ni Governor Gico at Vice Governor, bilis palagi ho namin sinasabi, kahit nung campaign period, kasi ang daming doubters, ang daming nagko-question, kapag inanunsyo na nila, lalo ni Governor Gico, ibig sabihin, umuusad na yan yung proseso. Ayan. At yan yung lagi sinasabi natin na laging first. Kaya nga, merong era of first sila. At ito rin yun, imagine mo yung kakaput up pa lang ni
ng PPC dyan sa Lingayen. Biglang nag-open na for... Ilang taon na ba? Wala pa siyang 3 taon? Meron na ba? Meron na kasi second term na eh. Pero nag-start siya sa second year. Second year, ayan so, na. Magtatatlong taon na. Tapos bigla na lang. Second year yata yung mga ngayon, yung may second year na ngayon. So meron ng 1 taon yung school, tapos second year na sila, yung first batch, tapos first semester ng second batch. So ang bilis at ngayon kumbaga sa nag-expand ka agad. Parang gano'n, meron ka agad sa mga branches. So may pondo ang probinsya, nakabili na ng lupa dun sa Umingan. May lupa ang probinsya dyan sa may compound ng Pangasinan Provincial Hospital sa Bulingit, San Carlos. May lupa na existing sa Bugalyon. So, habang dumadaan ang araw, yun nga, umuusad yung proseso. Kailangan kasi yung approval ng Commission on Higher Education sa mga kurso na i-offer nung nasabing mga campuses. Yan. So, good news po yan. At saka, yung narinig nyo, yung sinabi ni Vice Governor kanina, Lambino, at inclusive, palaging inclusive ang Pangasinan. Hindi po, independent city ka. Hindi, inclusive po siya. Ini-embrace lahat. In fact, hindi siya exclusive. Dun sa first batch, may pumasa na hindi sila from Pangasinan, pero nag-transfer sila sa Pangasinan. Siguro, not only for the free education, kundi nakakita sila ng magandang oportunidad dito sa lalawigan. At yun din naman sinasabi niya, parang ang edukasyon kasi parang sa kalusugan din yan eh. Yung mga hospitals, hindi sila pwedeng pumili ng kanilang mga gagamutin. Halimbawa, taga-Pangasinan yung hospital, hindi pwedeng Pangasinan lang. Although, magandang opportunity yun para sa Pangasinan kasi nasa Pangasinan lang siya at saka napakalapit at saka maraming mga benepisyo or mga, tawag nito, mga incentives o kumbaga sa parang priority para sa mga taga-Pangasinan. Pero, bago ko makalimutan niya pala, 8 minuto na lang bago sumapit ang alas 6, binabati ko nga muna pala, singit ko lang ha, baka makalimutan ko, si Ian Mejia. Ian, hi Ian, Sir Ian. And, napakagaling na manager. Oo, kahit sa nila hindi na may tapon eh. Kahit sa nila i-destino. Para siyang troubleshooter. Troubleshooter talaga. Kasi pag babalik nila sa isang branch, pero ang galing-galing. Kung saan siya yung kaya kahit saan nila siya dalhin, talagang nagna-number 1 din siya sa sales. At nung isang araw, kahapon, kaya naman. So, isang araw lang yon, inilaunch nila sa Pampanga yung bagong produkto ng Chevy, the Groove. O Groove lang pala. Groove ang pangalan. Gwapo niya na, kaya na-miss ko tuloy si Trax. Kamukha siya ni Trax. Gwapo nun, ang ganda-ganda. Ayan, good morning kay Sir Ian Mejia na nasa Baguio branch. Yan. At nanalo si Liway ng marami siya pinanalunan. Siyempre, yung music ay kapanuhunan namin. Ayun yung mga music no bumabalik-balik lang. Ako naman yung tuhod ko, kapanahunan ko. At maraming salamat sa maraming pika-pika. Ayan, sa pag-iimbita palagi ng Chevrolet Baguio and Dagupan sa atin. Kahit hindi tayo bibili. Hindi kami bibili. Nagagandahan lang kami. Pero Kaaron Susan, kayang-kaya niya yon. Kaya kung umattend. Good morning kay Kuya Alex Duque. Kumusta po kayo kay Sir Willie Quizon? Tita Ani. Tita Ani Dawana, good morning. At ito naman muli paalala sa mga consumer members ng Senpelco. Next week, September na. Pero ang date nito ay September 10 and 17. Alas 2 ng hapon through Microsoft Teams application. Pinapaalam po ng pamunuan ng Senpelco sa lahat ng kanyang nasasakupan na ang Energy Regulatory Commission ay mangangasiwa ng public hearing sa dalawang schedule na yon. ERC case number 2025-118 RC Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated and Masinloc Power Company Limited joint application for the approval of the power supply agreement between Senpelco and Masinloc Power Company Limited with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority of interim relief.
Ayan, sa September 10 and 17. Yan ang kagandahan, naging outcome nung panahon ng pandemic na ang mga meetings ay via Zoom, etc. Hanggang sa ngayon, nagagamit na yan yung mga blended na paraan. At may mga conferences sa via Zoom na. Okay. At saka napapabilis ang communication dahil bihira na yung gumagamit ng text, messenger na. Oo nga. Pero kailangan pa rin meron pa rin kayong cellphone number. Oo, kasi kapag parang kagaya natin, kung minsan makasama natin araw-araw, hindi mo alam ang kanilang cellphone number. Pag hindi mo sila makontak, dumula kay ano ba yung number niya? Kasi parang nasanay ng through messenger o yung mura kasi hindi pala mura, libre. Pero di ba nakita mo naman yung mura na talaga? Di ba yung load ko, nakita mo rin? 1 year, 100 pesos. Nagulat din ako. Ano yun, Anli? Hindi ko nga alam, basta nag-load ako kasi gusto ko yung tatagal 100 pesos kasi pag 30 madali lang. Dahil nasanay nga tayo i-load nun, madali lang yung 30. So 100 ko na yung maximum na yata yun. O hindi, basta 100. Sakit taon manaya. Galing Nataka nga ako. Sabi ko, ano kaya ito? Akala ko parang nag-wifi siya. O hindi ko alam o idinidikit ko sa cellphone ko na may data, nagkaka-data rin siya. Ala ko nagmamagic. Sa araw ko lang, kapon ko lang nabasa na 1 year yung yung 100 pesos. Mas magaling yun. Oo, super. Ito yung mga joke ngayon. Nakita ko rin sa Facebook noon na yung mga vlogger. Anak, saan ka pupunta? Papasok na po. Pwede ba palitan mo na yung kurso mo? Eto na, College of Contractor, Major in Flood Control. Mabilis yumaman. Basta talaga ngayon in demand talaga yung flood control na yan. College of Contractor, Major in Flood Control. Ay nyamot din apo. Okay, good morning kay Nanay Dading Matro. Good morning po. Tsaka kay Sis Grace Matro. At Chikora matubeng sila At Chikora Aquino at Kuya Marjan sa din sa Barangay Tubeng. At saka kay Marie at saka kay Nino dyan sa Lingayen. Kay DC Villan na hindi rin natulog yata. Good morning, DC. Tulog ka na. Hindi gising ka na Tulog ka na. O baka gising na. At kay Mamata and Tropa, syempre sino yung tropa niya? Si JR, si Jerome, si Daniel, si Yaya. Yan. Sama na rin natin si Ludi. At good morning yung mga yung mga staff diyan sa may kainan natin doon sa downtown, doon sa Masarap Grill. Sa Socialite. Good morning din sa mga taga Bangusville. Ayan, sa mga taga Bangusville diyan sa Bunuan, Gazette. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, ubos na ba yung ayuda? Para ayuda rin lang yun Na-miss ko yung tinapay ng ang tinapay nila. Meron tayo dapat dun Ganun Meron dapat. Meron tayo dapat dun. Hindi mo na claim, wala kang stab. Stab. Yung mga ibang wag na ho kayong magselos dahil yan po ay tradition po na tuwing birth anniversary ni BSL ay talagang nagbibigay sila ng gift packs sa Bangusville. Ayan. I-welcome na natin sa Monday si Jose Marichan. Oo. Pero mga kaibigan, yun ang ating parang pinaka-orasan na natin. Wala na po tayo sapat na oras. Ganun na lang. Thank you very much. Naka 15 minutes din ako. At tamayan na po ninyo ang susunod na programa. All in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama. Pero, bago yun, belated happy birthday sa kaibigan natin, si Ate Susan. Ano nga pala, Ate Susana Maramba. Good morning. Belated happy birthday and thank you very much. Happy birthday at pinakamabait. Basta siyang pinakamabait. Nakasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo